are within the Philippines. Niradyohan ng BRP Andres Bonifacio ang isang barko ng People's Liberation Army o PLA Navy ng China na namonitor nitong Biyernes ng umaga malapit sa Panata Island na isa pang okupadong feature ng Pilipinas sa gitna ng pagpapatuloy ng Maritime Patrol ng Armed Forces of the Philippines sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Isa itong Manshan Jiangkai 2 class frigate na may bow number 525 na sumagot sa radio challenge at lumapit sa distansyang 4 nautical miles mula sa BRP Andres Bonifacio. Iginiit sa radio challenge ang iligal na pagpasok ng warship ng China sa 12 nautical miles territorial sea ng Panata na isang high tide elevation at bahagi ng munisipalidad ng Kalayaan, Palawan. You are state party of UNCLOS. You are endangering the relationship of our country. Leave immediately. Over. After our challenger, they counter-challenge, and we also have our counter-challenge to the specific radio communication. Then the PLA Navy stayed away from our vessel, sir. Namataan din ng dalawa pang Chinese Maritime Militia na mistulang fishing vessel. Napuntahan din sa marpat ng AFP ang Kota Island na bahagi rin ng Kalayaan Island Group. 5 features ang napuntahan sa 3 araw ng marpat, kasama ang Pag-asa Island, Likas Island at Parola Island. Hindi man nakita pero na-monitor sa radar ang dalawa pang PLA Navy vessel. Binabantayan naman ngayon ang nakaambang sama ng panahon pero ipagpapatuloy ng Armed Forces of the Philippines ang Maritime Patrol na pag-iit sa karapatan at soberanya ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea. So ang gusto nating i-highlight dito, we have been very successful for the past few days kung ano yung talagang scope ng mga dapat nating puntahan natin. Mas marami ng modernong barko ngayon ang Philippine Navy. Pero sa kabila ng pagiging luma na isang dating US Coast Guard ship noong 1960s, kaya pa ring makipagsabayan ng BRP Andres Bonifacio sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. We have modern ships. I agree that this BRP Andres Bonifacio has a more, sabi natin, hindi masyadong modern actually in terms of capabilities. But we do what we can. So kung para ma-establish lang yung presence natin kung saan tayo pinapa-mission ng ating headquarters. Importante na maikutan natin ang mga isla because this is how we establish our naval presence. May mga refurbishment naman sa barko at kabilang sa planong isaayos ang flight deck para makalapag muli ang mga sasakyang panghimpapawid. Due to yung po operational requirements, we need to stop yung preparation namin. Pero once na we are anchored, continuous po yung maintenance and repair po sa barko natin na ginagawa. Mula sa West Philippine Sea, Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.